Ano ba ang ibig sabihin mga kababayan ng PCO? Pwede ba natin itong palitan ng PMCO? Ang Presidential Communications Office mga kababayan, papalitan natin ng Presidential Miscommunications Office. Dahil, ayon dito kay Dean Chase mga kababayan, etong si Claire Ring Castro, na siyang mukha ng PCO ngayon mga kababayan, ay panay pagkakalat ng mga kasinungalingan. Pinipilipit ang mga istorya mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Alam niyo, believe talaga ako kay Auntie Claire. Si Auntie Claire. At believe tayo kay Auntie Claire mga kababayan kung mareretain siya under doon sa bagong PCO na sekretary na si Calvo. Diba? Tanggal na ang amo ni Claire Castro mga kababayan na si Jay Ruiz. Pumasok yan si Claire Ring Castro mga kababayan nung pumasok si Jay Ruiz. At ang ipinalit kay Jay Ruiz mga kababayan ay yung kalbo na si anong pangalan nun? Dave Gomez na isang PR man mga kababayan. Ang trabaho, papabanguhin ang isang tao at sa usaping ito mga kababayan, ang papabanguhin niya ay si BBM. Bumabango ba si BBM mga kababayan kapag nagsasalita itong si Claire Ring? Lalong gumugulo, lalong lumalaki ang mga intriga mga kababayan. Kaya kung hindi ito matatanggal sa likod ng pinag-utos ng bagong PCO chief mga kababayan na si Dave Gomez na mag-courtesy resignation na lahat ng mga USEC at mga ASEC, ay ang ibig sabihin, ang talagang naglagay dyan ay ang Palasyo Malacanang. Napaka-demanding ng trabaho niya. Demanding ang trabaho. Siya na lang ang maging PCO secretary, no? Bakit hindi? O, diba? That is to lie to millions of people. Only alam niya, naging chase mga kababayan dahil mayroon siyang ebidensya. Mayroon siyang hawak mga kababayan na dokumento galing mismo sa LAPD. Hindi niya pwedeng may disclose mga kababayan dahil makakasuhan siya dyan sa Amerika. Dahil ongoing pa yung kaso mga kababayan. Yung hawak na dokumento ni Dean Chase is supposedly hindi lalabas sa public mga kababayan. Pero abogado ito Nabigyan siya ng kopya mga kababayan dahil siya yung isa sa mga pinakaunang nag-request noon. At later on, parang minagic at hindi na nirelease sa publiko. Yan ang sabi ni Dean Chase. Auntie Claire can do the things that she does. Her job is very demanding. Demanding liar. Napakagulo ng ng timeline niya. Sabi niya, March 8, CFL nasa pa daw, Los Angeles. Alam naman nating lahat, may coroner's report na and everything, may police report na namatay si Paulo Tatoco March 8. Sunday yan dyan sa Pilipinas. So, Sunday sa Pilipinas. Ano na naman to? Ginugulo mo na naman sarili mong timeline. Grabe, ang dami nyong sinasabi. Ang dami nyong mga excuse. Isa lang naman gusto namin mga taong Tinitwist mga kababayan, parang ang datingan nung press ko ni Claire Castro. Sinabi niyang, fake news lahat yan, mga naririnig nyo dyan. Wala siyang tinukoy na specific mga kababayan. Malamang mayroon silang pakawala mga kababayan na dokumento na peke na binakalat nila na mayroong vlogger ang nag-post para mayroon silang sasabihin fake news. Ewan na natin kung ano tinutukoy niya. Pero, isa lang ang sigurado mga kababayan, talagang mayroong police report. Ang sabi ni Claire Castro, mayroong dang nagdoktor. So, nasaan ang original? Ipakita mo ang original at tingnan natin kung fake news pa rin ba na namatay si Paulo Tantoco dahil sa drug overdose sa cocaine. Ayan, we want to know if the President and the First Lady are sane enough to run a country. Well, not really the First Lady, just the President. We want to know if the President is sane enough to run the country. Yan lang naman talaga, di ba, ang punto dito mga kababayan. Yang toxicology report mga kababayan, cause of death ni Paulo Tantoco, ay dagdag yan mga kababayan. Sa mga previously na-establish ng mga testimony laban sa mag-asawang Ngagba. We want him to undergo hair follicle test and that's really simple request. Tapos kung ayaw magpa-hair follicle test, anong ibig sabihin? Alam nyo na. This will clear everything up. Ang dami nyong sinasabi mga kahit siya pa nga mga kababayan, pwede itong hair follicle test dahil hindi lang man sa ulo, kahit walang buhok si Dean. Bigote mga kababayan, pwede niyang balbasin. Yung buhok sa kilikili. Yung mga kababayan, buhok doon. Pwede rin. Hindi naman siguro wig yung buhok ni Admiral, at saka ni BBM. So wala silang excuse mga kababayan na tumanggi. Utang ina nyo? Jutang ginemes na nyo. Mga bangag.
Nagalit na si Dean Chase, mga kababayan. Lalong-lalo na dito kay Claire Castro dahil sinungaling eh. Wala nang bukang bibig, mga kababayan. No, fake news. O lahat na lang, mga kababayan, na depensa niya, fake news. Sinungaling yung hayop kayo. Oh, Presidential Communications, mga jayop. itong bangag na administrasyon na ito, failed. Failed. Okay? Failed to address na ang pagkamatay ni Tantoco ay hindi po fake news. Nilihis sila eh. No? Yan ang estilo nila, mga kababayan. Siguro naglabas sila ng mga altered na mga police report and then pinakalat and then siguro mayroong nag-share, kumagat ng iba. And then doon na sila nag-focus. Para matabunan, mga kababayan, yung totoo talagang police report na inilabas ng Amerika. Okay? Ganito magdepensa ang mga bangag. Ganito magdepensa ang mga sinungaling. Ngaling! Una, okay, hindi niya pinakita kung anong sinasabi niya na fake news na police report. Kaya nga, no? Basta sinabi nilang peke. Yan lang. So, kung fake news ang police report, dapat bilang isang gobyerno, sangay ng gobyerno, napakahalaga. Hindi ipakita niya yung police report. Fake Wala din yan. silang mapakita. Wala. Pinakita niyo sa social media o sa media, eto ang police report namin. Dahil Office of the President ang sangkot dito. Hindi ba dapat bago siya kumuda, ginawa nila yung kanilang obligasyon? Dahil, meron naman tayong bilateral agreement dito. Tapos nanakot ng kaso, mga kababayan, kakasuhan. Hello! Bakit ka nagsasalita? Hindi na scope ninyo. Yang si First Lady Lisa Araneta Cocac Marcos. Claire Rain. Gastos pa ang gobyerno para dyan sa First Lady? Wala yung mandato in the first place. Wala yung puwang sa gobyerno. Amerika, para magpasinungalingan lahat tayo na nagsasalita dito na hindi Magpapa-NBI na naman yan, mga kababayan. sangkot si Lisa. Hindi ba dapat bago binuksan ang bunganga ng buwaka ng inang itong babaeng ito na nuknukan ng kasinungalingan ay sinasabi dapat nila na actually ang gobyerno ng Pilipinas ay nakipag-coordinate sa ahensya ng Amerika at hindi totoo yung mga sinasabi ninyo na si Lisa Tanas ay sangkot dito sa pagkamatay ni Tantoco o may kinalaman or, No need na. Malinaw na sa atin, mga kababayan, the mere fact na magkasama sila. Hindi nila madideny dahil mayroong mga pictures, mga kababayan, mayroong pang video. Kasama sila, nagkatabi pa nga sa upuan eh. Malinaw na sa atin na doon sa grupo nila, mga kababayan, magkasama si Liza at si Paulo. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. O kung ano man. Pero, tama ba yun? Kasi nga, baka Madan Fernandez tayo kasi dito. Kasi nga, fake news. Mga kababayan, yung pagkamatay ni Tantoco, ayaw nilang i-address. Hindi po yan peke. Bakit? Oo nga. Hindi nila mabubuhay, mga kababayan. Patay na eh. At yung inilabas, mga kababayan, na, police report. Although dyan sa police report, mga kababayan, yung cause of death lang na cocaine. Wala pa talaga official na si Admiral. Defensive masyado, mga kababayan. Ang malinaw lang, mga kababayan, na kasama si Admiral doon sa entourage. Dito sa grupo ni Tantoco. Pasayaw-sayaw pa nga, I will survive. Di ba? Kumain pa. Firm. Okay? May police report, ito nga, may police report, mga kababayan, na may Paulo Tantoco. Ito, hawak natin. Although ito yung... Tapos cocaine pa yun, no? Yun talaga ang previously na mga kababayan, issue nila. Okay lang sana kung ibang droga, ecstasy, o ganyan, iba na overdose. Cocaine pa na, yun ang sinasabi ni Cathy Binag na binabatak ng mga ngagba, mga kababayan. Ito yung hindi pa nalaman na siya ay namatay dahil sa pulboronic video. So ito, hindi nila ito magpasinungalingan na may na may taong pangalan na ganyan na namatay dahil sa nakuha yan ni Maharlika, mga kababayan, official document. Sa pulboronic effects. At itong taong ito ay kasama ni Lisa Tanas, di ba? Kasama hindi nga. nag-survive kasi kumanta sila ng I Will Survive. The night before siya na Chugi, pinost natin Chugi! sa Buljakan. So ito ay hindi niya in-address na may namatay na Paulo Tantoco dahil sa aksidente na hindi pa masabi kung anong aksidente at may presensya ng pulboronic yung kanyang katawan. Tapos doon sa police report, mga kababayan, sinabi din niya ni VP Sara na nagkalat ang white powdery substance sa room. Meron pa mga syringes, mga kababayan.
Okay? Nakalagay naman dyan, ayan no, sa hotel. Okay? Although hindi nakalagay, Beverly Hilton to namatay, di ba? Ngayon, hindi niya inaddress na may namatay na Tantoko, di ba? Dahil nga, ipinakita, available online yan, ang result, di ba? Na nakalagay doon sa toxicology report, okay? Tapos ang sabi pa ni Claire Ring Castro, mga kababayan, no? Na pwede niyo namang i-verify yan doon. Ano ka? Ikaw ang mag-probe. Ikaw ang maglabas ng dokumento. Paano namin mabiverify yan? Ito na sinabi na Maharlika, nagpakita na ng dokumento, mga kababayan. Dokumento per dokumento. Magpakita ka rin ng dokumento mo na nagsasabing peke yan. Claire Castro. Na namatay nga siya, mga palangga. Claire din ito, no? Claire din ito, mga kababayan. Paano niya bibirahin na kapangalan niya, mga kababayan? Dahil sa aksidente at nagkaroon ng sasabihin siguro niya, ikaw Claire! Castro na lang siguro ang tawag niya, no? Awkward naman siguro ko. Pangalan mo, ang babanatan mo, kapangalan. Pero Maharlika ang known nitong si Madam Boljak TV, mga kababayan, na pangalan. Bago nga lang natin nalaman, mga kababayan, na pala siya, Claire Contreras. Di ba may isa ring, ang kanyang first name, mga kababayan, may kapangalan siyang Judas, si Claire Castro. And then, yung apelyido niya, mayroon din siya kapangalang Judas din, si Contreras, mga kababayan, yung kalbo, yung anti-Duterte, yung maka-Duterte kuno dati, tapos nagpapanggap lang pala, mga kababayan, na nag-traitor din sa huli. Antonio Contreras. Na kinuha na ni Bangag, mga kababayan. Pinasok dyan sa PCO. Apelyido din ni Maharlika. Heart problem nung yun, isa sa dahilan ng kanyang kamatayan. I will survive. Also that pulboronic effect. Hindi po fake news ang inilabas ng Los Angeles Medical Examiner, mga kababayan. Ang pagkamatay ni Tantoko na may pulburon, mga kababayan, hindi po yan fake news at bawal po yan. Sa Amerika, ang pulburon. So definitely, may pananagutan ang gobyerno ni Bangag. Dahil yan ang purpose ng pagpunta nila dyan, mga kababayan, is official. Although yan si Tantoko, +1 lang yan siya, mga kababayan, dahil ang asawa ang may official na dyan, entourage talaga. Pero gayon pa rin, pareho ang pinunta nila, yung event na pinangunahan ni Liza. Tapos, todo deny si Claire Ring. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.